Game na. O, di ba, no? Birthday nung anak ko ngayon eh. Yung bunso ko, ay hala, dumidilim. Oh my God. Bakit dumilim? Ang dilim. Ang dilim. Ang gagawin ko, ilaw. Ayan. Ayun, lumiwanag ng konti. Pero dito sa recording, maliwanag. Hi po, magandang hapon. Um, yung bunso ko, special child eh. Pinanganak ko yon August 17, 1994. 94? Oo. 94, 93, tapos 1990 yung panganay ko. Birthday niya ngayon sa Pilipinas. Kakantahan ko siya. Walang kokontra. Ito na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Gianmarco. O, diba? Birthday nung anak ko ngayon eh. Teka, nakatagibang naman ako dito. Teka, lusog natin. Ayan, tabi natin. Ayan, magkatabi na sila ngayon. Hindi ba? Yung maikwento ko lang. Ulit-ulit naman tong kwento ko na to eh. Yung anak ko na yun eh, yun yung lagi kong kasama sa bahay. Yun yung inihaharap sa akin ng dalawang anak ko kapag ako eh may problema. Kapag ako eh gusto ko nang sumuko, lalo nung iniwan kami ng tatay nila, gusto ko magpakamatay eh. Sabi ng mga anak ko ng dalawa, "O mami, may Gianmarco ka, titigan mo lang siya. Lalakas ang loob mo." Totoo. O, kung wala yung anak ko na yan, dedo na ako. Hindi ba? Kasi, ano eh, ala eh. Tapos, kasi yung panganay ko may asawa na, doon siya sumama sa asawa niya. Doon sila tumira sa buyanan niya. Ang kasama ko, doon sa nasunog na eskwelahan ko, si Gianmarco at saka yung si Macdo. Ang lungkot-lungkot, di ba? Kaya, ano eh, yung dating masaya, maraming estudyante, nasunugan, yun eh. Kaya, kaya yung anak ko na yan yung talagang nagpatatag sa amin. Nagpatatag sa amin. Sabi ng mga anak ko, lalo yung Macdo, kapag ka nawala ka, paano yan? Hindi namin kaya, sabi niya. Kasi bata pa sila nun eh. College na sila nun. Alam mo yan? Hindi ibibigay sa iyo yung problema na hindi mo kaya. Pero, sa pakiramdam mo, ang bigat-bigat. Parang hindi mo talaga kaya. Hindi ko talaga kaya nun. Talagang, pag may nakita akong kotse o sasakyan, sinasalubong ko yun. Para kami naghahabulan sa gitna ng kalsada, umiiwas sila sa akin. Hindi naman nila ako hinihiyawan. Siguro yung mga sinasalubong ko na yung mga kakakilala ko. Baka ang sinasabi nila, ha? No. Baka siguro ka, ano to? Nababaliw na ba talaga? Kasi iniwan ng asawa. Kalat na kalat sa amin yun. Walang may tatago. Pero yung time na naghihirap ako, nung time na impyerno yung buhay ko, wala silang alam. Nalaman lang nila na may impyerno sa loob ng bahay ko. Na impyerno yung bahay ko nung sumabog na yung iniwan na ako. Kasi paano hindi sasabog yan? Eskwelahan yung akin, di ba? Di ba ako nasusunugan noon? 2012 yun eh. Gumana pa eskwelahan. Nasunog yung eskwelahan ko 2013 eh. Sunod-sunod. Mahirap. Mahirap talaga. Kaya yung si Gianmarco, pagka yung medyo nagkakagulo na kami, yung dalawang anak ko tsaka ako, titignan lang naman siya eh. Uy. Tapos, pagka naman nagagalit ako kay Gianmarco, eksena na may dalawa. Kumisan kinakampihan nila ako, kumisan ang kinakampihan nila si Gianmarco. Mga balimbing. Ganun talaga. Umiikot yung mundo ko sa mga anak ko. Tapos, ang maganda sa amin, tulad yung birthday ni Gianmarco, patak-patak kami.
Tapos pati yung mga kapatid ko dito sa Amerika, nagbibigay sila. Kaya nakakaraos, di ba? Masaya lang. Di ba? Iluin mo, 30 years na. Oo, 30 years old na si John Marco. Nung ipinanganak ko yan, gulay na gulay yan. Tumutulo lang ang laway. Tapos, hindi siya pwedeng tumayo, hindi siya pwedeng maupo. As in, malambot na malambot. Tapos, ipinanganak ko yan, ayaw ipakita sa akin ng mga doktor. Nagpilit lang ako. Nung fourth day ko na siya nakita eh. Kaya pala ayaw nila ipakita sa akin, kulay itim na yung anak ko. Kasi, nung ipinanganak ko siya, nawala na siya ng oxygen. Inaambubag lang siya. Alam niya ambubag, yung may nakaganito, tapos yung ginaganon. Tapos, pumunta doon yung kuya kong doktor, in-injectionan nila ng itim. Nabuhay. O, diba? Nung nabuhay siya, dahil nawala siya ng oxygen sa brain, ayun na siya, vegetable na siya nung lumaki. Lumutululay lawan niyan, tapos, wala siyang ribs nung ipinanganak. Nung ipinanganak si John Marco, skin lang, tapos heart na. Wala siyang yung ribs, yung tadyang, wala siya nun. Unti-unti lang binuo. Sabi ko kay God, Lord, kung hindi sa akin yung anak ko na yan, kunin mo na. Pero pag akin yan, ilalaban ko yan. Pinaglaban ko yung anak ko. Kahit ano sabihin ng mga tao, lalo yung kapatid kong buwisit. Napunta na naman ako sa kapatid kong buwisit, di ba? Kahit ano sabihin nila, ano ko, ipagtatanggol ko yung mga anak ko. Eh, yun lang ang meron ako. At ako lang ang meron sila. Ano. Kaya, John Marco, 30 ka na. 30 na. Ang hinihiling ko lang, anak, nakakalakad na eh. Nagwo-walker. Sana, huwag tamad maglakad. Diba? Pag nandito ko na sa Amerika, pag-pray natin, marami ditong mga aparato na gagamitin sa'yo. At saka yung mga katulad mo, anak, talagang nakakalakad dito. Kasi lahat ginagawa dito sa Philippines naman. Kaya lang ang problema sa Philippines, wala talaga kaming pera. Dito kasi, pag dinala ko dito yung anak ko, o napunta dito yung anak ko sa Amerika, lahat ng gagamitin sa kanya, lahat ng gagawin sa kanya, libre. Diba? Bongga. Kaya ako, pinagpipray ko talaga dito siya. At saka sinasabi ko sa anak ko, anak, pag napunta ka ng Amerika, sandali lang yung paglakad na yan. Diretso yan. Sa ayaw natin sa gusto. Kaya lang, kailangan ma-maintain nung anak ko yung paglakad habang nasa Philippines para hindi manigas. Minamasahe siya, niliit, sinusweldohan niya si liit, kasi may pera na po si John Marco. Meron na siyang sustento na nanggagaling sa tatay niya. O diba? Pinaglaban ko yun. O diba? Kaya ano ko eh. Pero yung laban ko na yon, kasama ko sa laban si John Marco. Kinuha ko lang yung para sa anak ko. Diba? Ngayon, nakapagpapasweldo na siya. Sinusweldohan niya yung nagmamasahe sa kanya. Diba? Tapos, pinapatherapy siya. 2 beses sa isang linggo, hati kami nung tatay niya. Diba? Hati kami. 40% ako, 60% siya. O, di ba okay na? Fair enough, di ba? Ang importante, si John Marco, madaling talaga. Buksan ko kaya ilaw. Teka. Ayan, ayoko saliwa naman, pero at least lumiwanag, di ba? O, ayun. Ngayon, yun. Nagpapatherapy siya twice a week. Ang nagbabantay sa kanya, yung kuya Jeju niya. Sabi ko nga sa inyo, bubuhati siya ng kuya niya mula sa second floor ng classroom na ginawa akong bahay nila. May CR doon. Tapos walang kusina. Nababa siya, hasta dalhin siya. Simple lang yung buhay namin. Simple naman din noon. Naging komplikado lang kasi maraming sumasawsaw.
na third party. Yung mga third party na yan, nagwagi. Duwag kasi ako, hindi ako kikibo. Pero iiyak ako. Magtatanong ako. Pag medyo nabulyawan na ako, stop na ako. Kasi duwag ako. Duwag akong tanungin, mahal mo pa ba ako? Duwag ako doon. Duwag ako na magtanong na, sino ba ang pinipili mo? Sila ba o ako? Duwag ako doon. Kaya nung nakita kong ganon, lumayas ka. Yun lang yun. So, masaya na ako sa mga anak ko. Si John Marco, si Macdo, si Jejo. Meron na akong anak na babae, yung manugang ko, tapos may mga apo. O di ba okay na ako doon? Kung ano man yung tomorrow, okay sa akin. Kasi alam ko, yung tomorrow ko, yun yung resulta o yung produkto ng present ko. Kasi yung past ko, iniiwasan kong mangyari uli. Hindi ko na kaya pag nangyari pa yon. Kaya ako, eto ako, sabi ko nga sa inyo, ano man yung dumarating sa inyong pagsubok, kaya yan. Ang importante lang, matapang kayo. Hindi kailangang matapang kayong magtanong. Ang kailangan, matapang kayo na panindigan yung pangako ni God na merong heaven sa dulo ng rainbow. Hahanapin mo yung rainbow. Malayo yung lakbayan papunta sa rainbow. Pero maganda doon, di ba? Kung sino makakatagal, kung sino matyaga, makakarating doon. Matyaga naman ako. Matyaga naman kaming mag-iina. So yun, thankful ako kay God. Meron akong John Marco. Meron akong Macdo. Meron akong Jejo. Meron akong mga anak. Mga apo, may manugang ako. Kung uulitin uli yung buhay ko, ito pa rin. Yung pa rin asawa ko ang pipiliin ko. Bakit? Kasi kung hindi sa kanya, wala akong mga anak kong katulad niya. Yung mga anak ko na partner ko. Nagiging emotional na naman ako. Diba? Pagdating sa mga anak, emotional ako eh. Makikita mo yung laman. Kaya, yung kapatid ko, talagang, siya yung reason bakit ako nandito sa social media. Pero, dapat ko pa rin palang ipagpasalamat. Kasi, kung hindi nila ako kinawawa, kung hindi ko natikma sa kanila yung mga panggugulo, panlalait, pati ng mga anak ko, wala ako dito sa social media. Kung hindi ako pinagtulong-tulungan ng mga taong bungabong, Nueva Ecija, wala ako dito sa social media. Kaya thank you din, kasi thank you talaga. Nandito ako, nandyan yung mga bebs ko, nandyan kayo. Kasi naniniwala ako na ang mundo ay umiikot. Sa pag-ikot niya, lahat ng klase ng tao makikita mo. Lahat ng maganda at pangit na mangyayari, mararanasan mo. Pero sa huli, mangingibabaw, sino ang panalo? Hindi man ako panalo ngayon, ang mahalaga, meron akong faith na someday, mananalo rin ako. Hindi man dito sa lupa. Pero alam ko, yung merong kabutihan, yung merong takot sa Diyos, iikot ang mundo. Papabor din sa akin sa pagdating ng panahon. Papabor din sa aming mag-iina yung takbo ng buhay. Dahil alam namin, yung takbo ng buhay, fair. Walang forever. Mayaman kayo ngayon, i-enjoy nyo yan. Kasi baka bukas, ako naman. Joke ko. Huwag magagalit. Sige po, kakantahan ko uli yung anak ko. Ay, hindi pala. Magbibigay ako ng message sa anak ko. Bawal umiyak. Bawal umiyak. Oo. Basta, anak, susunod ka lang sa mga kuya mo. Kasi, yung mga kuya mo, ang partner ni mami, walang iba. Yung ginagawa ni mami,
Yun lang din yung ginagawang pagmamahal sa'yo nila kuya. Even yung mga pamangkin mo, di ba? Emotional ako pagdating sa anak ko. I don't care kung ano sabihin nilang maarte ako. Nanay ako? Ano ka ba? Nakaawa yun, no? Hindi po. Whatever happens, ipaglalaban ko yung mga anak ko. Ngayon, nandito na ako sa social media. Beware. Beware. Kasi, hindi ako magdadalawang isip. Nabanggitin kayo, maya't maya, dito sa social media. Kung muli ay sasaktan nyo ang mga anak ko. Thank you, social media. Thank you, Meta. Thank you, Facebook. Thank you, YouTube. Thank you sa inyong lahat, mga bits. Dahil, duwag ako eh. Pero dahil nandyan kayo, nakapagsasalita ako, alam kong may nakakarinig at may nakikinig. Okay na ako dun. Dahil dito sa platform na meron ako, naaabot ko ang buong mundo. Diba? Na ipapaalam ko sa kanila sino yung mabait at sino yung mga ulanghiya. Diba? Nakakatakot ang social media kung tutuusin. Kasi, kayang-kaya kang buuin, kayang-kaya kang sirain. Hindi ako naninira, ayokong manira. Kasi sinira na ako eh, gaganti ba ako? Hindi. Ipagtatanggol ko lang po yung sarili ko at yung mga anak ko. Gaano ko kamahal yung mga anak ko? Hindi nyo kayang sukatin. Hindi. Hindi nyo kayang sukatin kung gaano ko sila kamahal. Ang alam ko lang, hindi nyo kayang pantayan ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Diba? Maarte, madrama nanay. Tanungin nyo nanay nyo. Emotional din sila pagdating sa anak. Diba? Yun lang. Happy birthday anak. Enjoy mo yung day. Tatawag ko mamaya. Diba? Yung prayers, matutupad yan. Hold on. Kapit lang. Tapos, pag nakalimutan ka ni God, hindi ka naman yan nakakalimutan. Busy lang. Sabihin mo, busy ka pa. Pero mamaya, pag di ka na busy, ipinapaalala ko sa iyo yung prayer ko ha. Kulitin nyo. Kasi, tatay natin yan. Yung mga tatay nyo nga dito sa lupa, hindi kayo pinapansin. Di ba? Dito sa lupa, hindi kayo pinapansin. Pero si God, hindi niya kayo babaliwalain. God bless sa ating lahat. Do sa mga manunood nito, ramdamin nyo yung puso ko. Puso ko nagmamahal. Nanay na may puso. Nanay na sandata. Sandata ay bibig at puso. Damdamin. Walang iba. Duwag ako. Inuulit ko. Lumalakas lang ang loob ko dahil nandito ako. Anytime, kaya kong banggitin ang pangalan ninyo. Sige po. Loves kita anak. Loves ka ni mami. Tsaka nila ko. God bless po. God bless you dyan mga ko. Happy birthday anak.